Starting. Yan. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po. Yes. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Everyone. Welcome to our morning devotion here at Daily Life Sharing. So, ako po muli si Ate Zali Montehermoso. Yan. At syempre, kasama ko ngayong umagang ito ang aking asawa. Yan. Aking kabiyak, si Brother Morris Montehermoso. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na po mga kabulahan ng ating pag-aaralan. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At bagong panimula, tayo po ay mag-umpisa sa pagbati muna. Yan, binabati namin sa maligaya, masaya, pinagpalang umaga po sa lahat po ng mga naririto na. Siyempre, binabati po namin ng magandang umaga ang ating pong mga senior pastors who are now in Iloilo and Davao, Iligan. So, good morning po, Pastor Dong and Pastora May. Thank you po. Sa muli ay pinagkatiwalaan nyo kami para sa platform na ito. At siyempre, nais din namin i-welcome at batiin ang isang masayang umaga ang lahat ng mga naririto na at nag-aabang. Ayan. Nangunguna na dyan ang mga taga-Pasig. Ayan, nariyan na si Ate Yogi. Ayan, Sister Yolanda Hiyaw. Nariyan na rin ang mga taga-London. Ate Digna Pinili. At syempre ang mga taga-Bacoor. Nandyan na si Sister Bea Dubyard. At ang mga taga-Malaysia, si Sister Lichi Bakiran. So, from Pateros, si Sister Flor de Lisa Rojas Raquel at si Sister Wena del Rosario ng General Trias Cavite. Ayan, nandiyan na rin si Sister Elizabeth Lambanicio Salavantes. Ayan, good morning po sa ating lahat. So, si Sister Domagit Atinen. Ayan, parang baliktad ang kanyang pangalan. Pero welcome po kayo sa ating daily devotion dito sa ating daily life sharing. So, bago po tayo magsimula, tayo aawit ng papuri sa ating Panginoon. Yes po, samahan po tayo ng Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Muli, Panginoon, ay ipinahiram mo sa aming Panginoon ang iyong regalong buhay sa aming Panginoon. Salamat sa hinika. Salamat sa kalakasan, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na ikaw ay aming paglingkuran, Panginoon. Lord, sa maghapong ito ang dalangin namin, Panginoon. Kami ingatan niyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong masaganang pag-iingat sa amin sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa mga masasamang tao, Panginoon. Sa masasamang elemento, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong masaganang pag-iingat sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa isang magandang internet connection, Panginoon, para sa umagang ito. Maserve yung purpose niyo, Panginoon, ang maibahagi namin, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Salamat sa buhay ng mga kapatid namin na naririto na, Panginoon, nakasama namin sa morning devotion na ito, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa samahan mo sila, Panginoon, sa buong maghapong ito, Panginoon. Di mo lang sila sasamahan, Panginoon, kundi, Panginoon, gagabayan mo sila, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa kanila. Tuturuan sila upang sila'y makasunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Maging kami rin, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord, sa umagang ito. Walang hanggang ka naming pupurihin. Pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po kay Pastor Ruel Lopez. Hello kay Nanay Carol Astor. Ayan, nariyan na po sila. Hello po, Pastora Malu. Ayan, hello kay Sister Anacleta Paro Torres. Ayan, kay Sister Lynn Lucero ng Australia, kay Sister Diane K. Tracuya, kay Sister Marisa Nunez, kay Brother Rizal Santos. Ayan, tayo po'y umawit sa Panginoon. Kung alam niyo po ang awit na ito, tayo po ay sabay-sabay na purihin ang Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa dakilang Diyos. Oh, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat sa mabaging puso. Yes, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buong isip,
Yes, Lord. Ikaw ay aming mapurihan, mapasalamatan sa umagang ito. Amen. Thank you. Dinadakila ka namin, O Diyos, na makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Buong puso. Yes, Jesus. Buong isip. Hallelujah, Lord. Buong lakas iaalay sa'yo. Aking bibig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, ating sambahin ang ating Panginoon. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking himig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. yes, Lord, tunay na sambahin ang ngalan mo sa lahat ng naririto, Panginoon, na kasama namin sumasamba sa pangalan mo, Panginoon. Sa lahat ng naririto, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, we declare healing upon healing, Panginoon, sa kanilang mga buhay sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ayan, salamat din sa presensya ng ating kapatid from Nueva Ecija, Sister Abby Abogado de la Cruz. Ayan, narin na rin si Marjan Season Operio. Ayan, kapatid yan ni Sister Sheila. Nandyan na rin si Jorena Maganis Pares. Ayan, nandito na rin si Dumagit Atinin. Ayan, nandyan yan yung aking kaibigan si Jemski RM at si Brother Maxwell de la Cruz, Sister Judy Vergara, at syempre marami pang iba. Sige po, nandyan na si Sister Emerald Tamayo, si Brother Bobby Bautista, si Kuya Larry Bautista, ayan, si Sister Angie Campoy, ayan. Sige po, tayo po ay magbabasa na at magsisimula na po tayong magbasa. Ang atin pong Bible reading for today is from the book of James chapter 5 verse 1 and to 20. Yan, the book of 1 Peter, ayan, chapter 1. At syempre, babasahin po ng aking esposo ang ang huling kabanata ng aklat ng Santiago. Sige po, tayo po ay mag-umpisa sa pagbasa ng salita ng Diyos.
sa Santiago chapter 5 verse 1 to 20. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa Santiago sa verse 1. Pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol. Amen. Dahil sa mga kapaghitiang darating sa inyo. Yes. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Hallelujah. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang din yun ang magiging katibayan laban sa inyo at Amen. Parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yes. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa huling araw. Hallelujah. Sumisigaw laban sa inyo ang mga umaani sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Oh, hallelujah, Lord. Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang mga hinaing ng mga ani ang na inyong inapi. Yeah. Sa verse 5, nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop nakakatayin. Verse 6, sinatulan ninyo at pinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban. Oh. 7, mga kapatid, kaya nga magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yes. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. Hallelujah. At minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yes. 9, mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Number 10, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Yes. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. 11, sinasabi nating mapalad ang mga magtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job na ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Hallelujah. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. 14, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. And 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Hallelujah. 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Yes. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Wow. And 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yes. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, sa number 20, ito ang tandaan ninyo. Sino man
makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Yes, Lord. Siguro, bibigyan mo na kita bago ko basahin yung chapter 1 ng 1 Peter. So, syempre, mag-share ka muna ng iyong takeaway. Diyan sa James chapter 5. Ang ganda, no? So, lalong-lalo na yung huli. Yes. Sabi nga bibigyan kita ng mga 15 minutes. Sabi nga ito ang tanda niyo, sino mang ang makapagbalik ng isang makasalan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Hallelujah. At nakakapawi ng maraming kasalanan. Talaga naman ang buhay natin. Bilang mga Kristiyano, bilang mga magtaya, mahalaga po sa atin na mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat nagbubunyi ang langit kapag tayo ay may inaakay ng makasalanan tungo sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi po ba? Kaya, itong umaga na ito ay isang pag-aaral na ang buhay po natin, kasi sa tingin ng mundo, dito nga sa ating binasa, sa verse 1, pakinggan niyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol. Dahil sa mga kapaghatiang darating sa inyo. Tiyak ang kapighatian. Tiyak ang kapighatian. Dahil ang usapin sa mundo, mas lamang ang may pera. Totoo yan. Mas lamang ang may pera. Pero ano po ba ang taong may pera nga kung walang naman Diyos? Yun diba? Ang masaklap doon. Sabi nga, diba? Umagulhol kayo kasi may darating na kapaghatian. Kapaghatian sa mayamang, sa taong mayaman na wala ang Diyos. Alam mo ba may kwento nga sa Nehemiah chapter 5 verse 8? Nehemiah chapter 5 verse 1 to 8. Basahin ko lang po para maintindihan po natin. Kasi usapin din to sa pang-aapi ng mga kababayan ng mga Jerusalem. At katulad din po natin, minsan sa atin po dito sa Pilipinas, may mga taong mayaman talaga na inaapi din ang ating mga kapwa Pilipino. At dito in-address po ni Nehemiah sa chapter 5 verse 1 to the following. Sabi dito, dumating ang panahon ng mga mamayan, lalaki man o babae, ay nagrereklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin trigong makakain upang mabuhay. Sinasabi naman na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukiring, ubasan at mga bahay, wag lamang silang nagugutom. Ay may nagsasabi namang na nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukiring at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit pinaililan namin ng aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay pinagbili namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno ng mahukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Anong nagawa ninyo? Yung magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan. Kaya tinipong ko ang mga tao sa isang pangkalatang pulong. Sinabi ko, sinikap namin mapalaya ang aming kapwa Hudyo at naipagbili ang iba't bangsa. Ngayon na may kayo ang nangigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo. Yes. Sa mga kanila Hudyo, hindi makapagsalita ang mga Pinoy. Ito po ay usapin ng mga yung panahon po ni Nehemiah. Ito ay in-address niya doon sa mga pinuno ng mga panahon na yon
na siya po ay nalulungkot at nagagalit sapagkat to ay yung kanyang kababayan, kapwa Hudyo ho ang pinag-uusapan dito. Na ang ginawa po ng mga leader ng mga araw, yung mga mayayamang tao ng mga panahon na yun, ay inalipin ho. Wow. Inalipin po ng mga kapwa Hudyo. At talaga namang sukdulan ang kanilang ginawa. Hallelujah. Doon sa mga tao na yun. At kahabag-habag nga ho po ang nangyari sa mga kababayan itong si Nehemiah at doon sa mga mapansamantalang mayayaman nung panahon na yun. Anong aral? So ang aral dito ho, mga kapatid, mga minamahal ko, wag po tayong, kung tayo po ay mayroong kakayanan, Huwag maging kampante. wag po tayong maging malabisan sa ating kapwa. Yes. Kasi ho, sabi nga, kapag po ang ating puso, ang ating kayamanan, o pang-api sa kapwa, ito ay wala pong kabuluhan sa mata ng Panginoon. Yan. Ang sabi nga, di ba, ito ay isang babala sa mga may mga taong ang tawag dito. Ito yung sinasabi ni Pastor Dong Hanina, yung batayan ng buhay. Sabi, ang buhay, magiging ang batayan ng buhay ay hindi hindi sa dami at lawak ng nahahawakan mo. Di ba? Kundi ano talaga ang batayan ng buhay. Ito ay sa dami ng kaluluwa. Na diba? Dapat natin madala. Na nadala mo sa kaharian ng Kaya Diyos. nga po, sabi nga kung akin na balikan doon sa nabasa ko sa Lok, sabi niya, sabi nga doon sa Lok na ang kayamanan po ay pwede pong madala sa langit. Yes. Kung iisipin ng tao na kung siya may pera at gagamitin sa tamang perspektibo, kung gagamitin sa kingdom ang kanyang mga kayaman, ito ay siya pagpapalain ng gusto. Amen. Kaya ang babala po rito sa atin sa verse sa Santiago chapter 5 verse 1, wag po tayong maging gahaman. Yes. At hindi lang po yan, at nasusulat din po yan sa Proverbs 28 verse 25. Kasi po, kung ano po ang inyong tinanim, di po ba, yun din po ang iyong hanin. Kung nagtanim po tayo ng magandang loob sa ating kapwa, bibigyan din po tayo ng, yung Proverbs 28:25 yes, ang sabi, ang taong gahaman ay lumilika ng kaguluhan. Yes. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Amen. Kita niyo po? Lumilika talaga ng kaguluhan. Yes. And your time is up. Hindi, joke lang, di ba? So, sige. Sige po. Bilang po, sabi doon sa verse 7 to 11, sabi ni, mapalad ang taong may pusong matiisin. Wow! Mapalad ang taong mayroong pagtsatsaga. Amen. Dahil sa pagtsatsaga, sabi nga doon sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 5. Verse 3 and 4, sabi doon, basahin mo nga, Ani. Wait lang ha. Matthew 5. Matthew 5, anong verse? Matthew 5. Matthew chapter 5, verse 3 and 4. 3 and 4. Matthew chapter 5, verse 3 and 4. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Yan. So, walang inaasahan kayamanan kundi ang inaasahan niya ay ang Diyos. Yes. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Chapter 5. Chapter 4. Yes. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yes. At chapter 5, verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Hallelujah. Ano po mas mahalaga po sa atin? Mamanahin mo ang daigdig, di lang. Pati sa langit, tagapagmana ka. Yes. Kasi ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 18 to 19, ang nag-iimpok doon ng kayamanan sa lupa ay walang kabuluhan. Yes. Pero ang nag-iimpok ng kayamanan sa langit ay may kabuluhan. Amen. Hindi po ba? So, galing, no? Yeah. So, pero gusto kong susugan, no? Kasi yung chapter 1 ng 1 Peter,
Yung 1 Peter, it tells something about sufferings. Kasi sabi mo nga kanina, no, tiyak yung kapighatian na darating. So, gusto ko namang basahin din ang unang aklat ng sulat ni Pedro. Ayan. So, chapter 1. Ang sabi sa verse 1 ng unang Pedro, chapter 1, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Punto, Galacia, Kapadosya, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Yan. Isang buhay na pag-asa. Verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Amen. Verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Amen. Hallelujah. Verse 10, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Verse 11, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Hallelujah. Verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Amen. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Amen. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Verse 13, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa
tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Amen. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. 17. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. 18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Verse 20. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Verse 21. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Wow! Verse 22. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Amen. Verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi na sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Wow! Verse 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, at ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Purihin ang Panginoon at sa kanyang mga salita. Salamat sa salita ng Panginoon. So, alam niyo po ba itong 1 Peter, yung chapter 1, dalawang bagay ito Una, tumutukoy ito, or ang sulat na ito ni Pedro ay tumutukoy ito sa mga magiging karanasan, sa mga kakaharapin ng mga mananampalataya. Kasi talagang ang aklat ng 1 Peter ay sinulat ito para nga doon sa mga mananampalataya na sabi nga dito ay nagkalat sila sa iba't ibang panig ng Minor Asia. Diba? At sabi nga dito sa pagkakalat nila, nakaranas sila dito ng persecution, nakaranas sila ng rejection, ng mga paghihirap, pero nakita nila ang isang perpektong halimbawa, diba, na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Diba? Isang perpekto. So, ang aklat ng unang Pedro ay tumutukoy sa dalawang yung first part ng 1 Peter chapter 1. Tumutukoy ito para sa akin sa dalawang mahalagang katanungan ng bawat mananampalataya. Una, ano ba ang katangiang ito? Pero syempre bago ako magpatuloy, welcome po kay Brother Wilfredo Obnimaga, kay Nanay Flor de Lisa, salamat. Ayan, nariyan na rin kanina si Ate Casing Valderrama. Andiyan na rin si kay Rakiam ko. Ayan. At sa lahat po ng pumasok, welcome po. At saka si Sister Ederlyn Santos. Si Ate May, Dr. May. Si Ate May. Ayan. So, ang aklat ng unang Pedro ay tumutukoy sa dalawang mahalagang katanungan ng bawat mananampalataya. Diba kasi nga kanina nabanggit mo na tiyak yung mga paghihirap, yung mga kapighatian, kahit ikaw ay mayaman, huwag kang pakampante. Diba? Na okay ang buhay mo ngayon.
paano ang bukas? What comes next? So kaya minsan, nagtatanong ang mga mananampalataya dito sa aklat ng unang Pedro, tumutukoy ito sa dalawang katanungan. Una, bakit nga ba pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay ng mga mananampalataya yung mga ganito, yung mga pagsihirap, yung mga di ka nais-nais na mga pangyayari? Yan yung unang tanong. Pangalawang tanong, bakit may mga di ka nais-nais o mga hindi talaga magandang mga pangyayari na nararanasan ang bawat tao at bawat mananampalataya? Alam niyo po mga kapatid, itinuturo ng Biblia sa atin ang tungkol sa pagsubok. Kaya nga kanina, di ba? Sabi, ang paalala sa mga mayaman na kahit kayo'y mayaman, merong tiyak na darating ng mga kapighatian. Ibig sabihin, may mga pagsubok na darating. So, tiyak ang mga pagsubok na darating dahil ang pagsubok ay pinapahintulutan yan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may dahilan ang Diyos. Bakit niya pinapahintulutan ang mga pagsubok sa ating buhay? Kapatid, kung ikaw ay sinusubok ngayon, pinapahintulutan talaga ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay natin. Amen. Kasi una, upang tayo minsan ay disiplinahin. Yan, di ba? Yeah. For discipline purposes. Yan. At minsan naman, pinapahintulutan ng Diyos ang pagsubok upang tayo ay turuan. Alam niyo po ba, sabi sa Hebreo 12:5-6. Sige, basahin ko po yung Hebreo, Sige, honey, basahin mo yung Hebreo 12:5-6. Po, at basahin natin yung Hebreo 12:5-6. Sabi Hebreo. Dito, nalimutan ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sabi sa 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturi niyang anak. Yes, diba? Minsan kasi, minsan ang pagsubok, bunga yan kasi ng ating pagdidesisyon. Bunga yan minsan ng ating maling pagdidesisyon. Diba? Kaya ang Diyos bilang Ama natin at bilang tayo'y Kanyang mga anak, tulad ng isang magulang, tulad ng isang ama, diba? Na nakakatikim talaga tayo ng palo. Pero hindi dahil sa hindi tayo niya mahal. Tayo'y pinapalo dahil tayo'y mahal ng ating magulang. Tayo'y itinutuwid ng Diyos dahil mahal niya tayo. Tayo ay pinapalo ng Diyos, pinapaalalahanan ng Diyos, tinatapik ng Diyos dahil tayo'y mahal niya. Amen. Diba? Kaya yung pagsubok, bahagi yan ng kanyang pagtuturo, bahagi yan ng pagdidisiplina ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin, oh my gosh, sinusubok na naman ako. Salamat, Panginoon. Dahil ako'y sinusubok mo, dahil ako'y dumadaan sa pagsubok, may itinuturo ka sa akin. Salamat, Panginoon, dahil dumadaan ako sa pagsubok, ako'y dinidisiplina mo. Dahil sa pagdidisiplina mo, ako'y iniingatan mo. Amen po? Ayan. So, bakit pinapahintulutan yung pangatlo? Upang ikaw at ako ay hubugin ng ating Panginoon. Saan tayo niya huhubugin? Huhubugin niya ang ating pananampalataya. Amen. Yung ating pagsubok na kinakaharap, ang mga pagsubok natin na kinakaharap, paraan niya ng Diyos para mahubog, para lumalim, mapatatag ang ating pananampalataya. Sinasabi nga kanina, diba, sa binasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Gusto ko lang uling basahin, yung 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Ang sabi dyan, ito'y dapat ninyong ikagalak. Anong ikakagalak ninyo? Ang mga pagsubok, ang mga sufferings, ang mga paghihirap. Bakit? Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Alam niyo, mga pagsubok na yan, hindi naman yan permanent. Sabi nga dyan, maliwanag ang sinasabi, temporary. So, sa maikling panahon. Kasi nga, di ba, sabi, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen. Ang tao,
lalo na tayo na kanyang mga anak, mga lingkod ng Diyos, mga naglilingkod at mga mananampalataya. Sabi nga, the more we are closer to God, the more we are closer to His cross. Bakit? Kasi ang cross, sumisimbolo yan sa mga pagsubok, nagpapasanin natin. Kaya nga sabi ng Diyos, you want to follow me? Diba? Diba? Forget yourself. Diba? Kalimutan mong yung sarili. Take up your cross and follow me. Yes. When you take up your cross, ibig sabihin, may mga dadanasin kang mga sufferings. The same sufferings that Jesus Christ, diba, have had. Yan, diba? Yung same na sufferings na yon na naranasan ng ating Panginoon, same sufferings na mararanasan natin. Pero ang sabi ng Diyos, temporary. Those are just temporary. Hindi iyon panghabang buhay. Diba? Kaya nga sinasabi kanina na mapalad ang tao matiisin. Yes. So, yes. Tinuturuan kasi tayo ng Diyos ng kahirapan dahil sa pagharap natin ng mga kahirapan, pinapalakas nito ang ating espiritual na kalagayan. Amen. Ang ating pananampalataya. At kapag tinitingnan natin ang mga pagsubok sa buhay sa perspektibo ng Diyos, alam niyo po ba, ang mga pagsubok na ito, nagdudulot ito sa atin ng kalakasan. It strengthens us. Pinapaganap tayo nito. It perfects us. It confirms us and it establishes us. Diba? Gaya ng sinasabi sa 1 Peter 5:10. So, basahin natin yung 1 Peter 5:10. Anong sinasabi sa 1 Peter 5:10? Sabi dyan, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, see? Maikling panahon, hindi talaga permanente ang pagtitiis. Ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Diba? May walang hanggang kaluwalhatian. Kaya wag tayong tumingin sa mga paghihirap natin na kinakaharap, sa mga circumstansya na kinakaharap natin na pangit. Kasi sabi nga, may naghihintay na kaluwalhatian. Amen. May naghihintay na kaluwalhatian. So, ipagkatiwala natin sa panahon ng tayo'y sinusubok, diba, anong sabi? Pinapalalim nito yung ating commitment sa Diyos. Yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Kasi, alam niyo po ba, dito sa 1 Peter, chapter 1, verse 1 to 3, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, lalo nating ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos. Lalong-lalo na ang ating kaluluwa. Ano yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3? Sabi diba? Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3 ang sabi, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag. Wow, diba? Nakita natin ang laki ng habag ng Diyos sa atin. Diba? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Laging may pag-asa. Nang nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi, binigay niya sa atin ang katiyakan. Yes. Sa Diyos, lagi tayong kakapit dahil may pag-asa. Yes. Pero sa tao, panandalian lang. Pero ang sa Diyos, pero yung solusyon na dapat na talaga nating gawin, ay sa Diyos tayo kumapit. Ayan. Dahil sa Diyos. Kaya talagang ipagkatiwala natin ang ating buhay. Pag tayo dumadaan sa pagsubok, ipagkatiwala natin. Kung tayo ay nasishake, wag din dapat talagang ma-shake ang ating pananampalataya. Diba? Tsaka tinuturuan tayo, honey. Kasi sabi nga sa salita ng Diyos, kung nababasa natin yung mga previous nating pag-aaral,
diba doon sa Psalm 73, talagang may sickening. Kay buti ng Diyos. At sinasabi din sa Hebrew chapter 12, may sickening hope. Diba? Kaya nga wala po kung sickening po, walang pagyayanig sa ating pananampalataya, dito natin makikita yung hanggang saan tayo. Wow. Hanggang saan ba yung ating pananalig sa Diyos. Amen. Kaya sa panahon ng ikaw sinusubok, sabi nga ni King Solomon sa Awit chapter 73 verse 1, ano sabi niya? Mabuti ang Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Diba? So, pangalawa, no? So, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, nakita kong points dito, meron talagang mahalagang pamana na nakalaan at inilaan ang Diyos sa atin. Ang ganda nito. Sabi dyan, anong klaseng pamana ang nakalaan at inilaan ng Diyos para sa atin? Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4, basahin ko uli, no? May comment si Pastor Amalo, sabi nito, ang mga pagsubok ay naghubog at nagpapatatag sa ating mga karakter. Yes. Upang lumaki ang capacity nito, obey pa rin. Yes, yung capacity natin to obey. At once na lumalaki ang kapasidad natin na sumunod, ito na yung inilaan ng Diyos eh. Yes. Gusto ko to, yung verse 4, sabi dyan, makakamit natin ng isang kayamanan, di ba? Kayamanan, kaya pala may hidden treasure doon. Yes. Isang kayamanan na anong uri ng kayamanan ang pwede nating manahin at makamtan. Una, sabi dyan, isang kayamanang di masisira. Hallelujah! Walang kapintasan at di kukupas na na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen. Para sa iyo at para sa akin. Yeah? Tumaas ang level ng karakter at malaki ang nature ni Jesus sa ating buhay. Makita ang nature. Yes, totoo yun. Ma-develop ang nature ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate Christ. Sabi nga doon. Amen. So, at alam nyo, ang isang maganda, hindi sabi nga, di ba, hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi siya namimili. Si Jesus Christ was not spared from sufferings. Tingnan natin ang Diyos, diba? Jesus Christ was not spared from sufferings. Ang mga disciples ni Jesus Christ was not also spared from sufferings. Kaya naman, expect sufferings. Diba? Expect natin yun. Diba? Good morning, Sister Sheila. Yan. Yes. Hindi tayo din spared. Hindi din tayo, hindi tayo malalampasan talaga. Dadanasin at haharapin natin. At lahat ng mananampalataya talagang hindi makakaiwas po sa pagsubok ng kasi buhay. Normal talaga. Pinahintulutan talaga ng Diyos yan. At even Jesus, sinubok nga siya eh. How much more na tayo pa kaya? Pero ang isang maganda, na talagang sabi dyan, in times of sufferings, yung hope, yung pag-asa, Amen. yung isang buhay na pag-asa, the hope that we have will sustain us in the midst of our sufferings. Yes. Yan din yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Yun. Anong sinasabi doon? Sabi dyan, kaya nga dapat pasalamatan natin ang Diyos. Kaya pala sinasabi lagi doon sa verse 73 ng awit ni Solomon, mabuti ang Diyos, kasi kung babasahin po natin yung mga remaining verses alam niyo po ba na talagang inisa-isa ni King Solomon, basahin niyo na lang po kasi medyo mahaba po yun inisa-isa talaga ni Solomon doon sa awit 73, awit chapter 73, inisa-isa ni Solomon ano ang realidad ng mundo. Yes. Nandun yung rejection, nandun yung makikita mo na, iisipin mo na unfair ang Diyos, nagtatangi ang Diyos kasi kahit ang masasama ay pinauunlad niya ang buhay. Diba? Pero tayo ng mga naglilingkod minsan, nagdadanas tayo ng pinakita yon bakit? Para tayo ng mga naglilingkod, hindi natin sabihin that life is unfair. Yes. No. Kasi ang pagsubok ay talagang daraanan niya ng lahat ng Kaya nga sabi ni Pastor Amaro Lopez,
These trials will show that your faith is genuine. Yes, kaya nga kanina ginto, no, na pinaraan sa apoy. Para lalo kang makita ang... Doon lulutang Doon lulutang. Yung talagang genuine na ginto. Ang maganda naman sa Diyos, no, kahit dadaan tayo sa mga pagsubok, nagbigay talaga siya ng isang tiyak na pag-asa. Yeah. At ang tiyak na pag-asa na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga, diba, sabi doon, diba, without hope, we would all be lost. Kung wala yung pag-asa na yan mula sa ating Panginoong Hesus, nasaan na tayo ngayon? Lahat tayo ligaw. Lahat tayo nawawala. Kaya basahin ko po sa inyo yung Romans 15 verse 13. Ang sabi doon sa Romans 15 verse 13, sige honey, kung makita mo. Romans 15:13. Sige po, Romans 15:13. Sabi dito, sabi ng salita ng Diyos, sa Romans 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Diba? Bukal ng pag-asa. Diba? Hope will sustain us in the midst of our sufferings. Amen. Lagi nating tatandaan yan. Makakapagpatuloy tayo dahil merong pinanggagalingan ng bukal ng pag-asa natin. Diba? Madiliman ngayon ang kalagayan mo sa buhay, kapatid. Balik ka sa Diyos. Sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng bukal na pag-asa. Isang pag-asang buhay. Buhay na mararanasan ng bawat isa. Diba? Sabi rin sa Romans 15:4. Yan, sa 15:4 naman. Maganda rin yung Romans 15:4 Sabi dyan, anumang naisulat noon ay naisulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen. Kaya na tinuturuan tayo ng sufferings. Una, tinuturuan tayong magmahal. Amen. Magmahalan sa isa't isa. Tinuturuan tayong magpalakasan sa isa't isa. Diba? Kasi kapag nagpapalakasan tayo sa isa't isa, wow. Diba? Mayroon talagang pag-asa. Tama po yun, Pastora Malu, sa 1 Peter 1:7. Yan. So, dahil sa pag-asa, sabi niyan, dahil sa pag-asa mula kay Kristo, tayo ay makapagpapatuloy sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa ating buhay. Yes. Sabi nga sa 1 Peter 5:10, sa 1 Peter 5:10, 1 Peter 5:10, basahin ko po. 1 Peter 5:10. Sabi dito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Wow. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kawalatian kasama si Kristo Jesus. Diba? May isang matibay na pundasyon. Meron. Diba? Ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya ang cornerstone ng ating buhay. Kaya kapatid, ano ang lesson na nakuha ko dito? Ito pa lang yung kalahati pa lang, ha, kasi ubos na yung oras natin, di ba? So ito pa lang yung kalahati, di ba? Sa halip na ma-discourage tayo as we face challenges, as we face sufferings, di ba? Dapat tayo ay lalo pang ma-encourage. Ma-encourage to go on living, to move on. Encourage tayo na magpatuloy sa buhay. Amen? Lalo tayo magtiwala sa kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Yes. Maliwanag naman yun sa Jeremiah 29:11. Pwede nyo kong basahin yun. It was God who declares His plan. Sabi doon, di ba, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Who declares it? It is God who declares it. At ano ang sabi ng Diyos? Plans not to harm you, but plans to prosper you. Plans to give you hope
and a future. Yes. Diba? So, we are not alone in our journey, kapatid. Diba? Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa matinding pagsubok, tandaan mo, kapatid, we are not alone. You are not alone. Yan. So, you are not alone in your journey. Una, meron kang mga kapatiran. May mga kapatid ka kay Kristo. Diba? Meron kang manual ng buhay. Diba? Ang Biblia. Amen. Diba? Meron kang kasalita ng Diyos. Pangatlo, meron kang banal na espiritu na siyang tutulong sa iyo. At higit sa lahat, meron kang Diyos. Na sabi at nangako sa iyo na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. At ang Diyos na sumasama sa iyo sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo is a sovereign God. Amen. Diba? A God who knows everything. Diba? A God who loves you and cares for you. Yeah. Kaya ano pa ba ang ikatatakot mo, kapatid? Yeah. Ano pa ba ang ikatatakot natin kapag tayo'y haharap sa mga pagsubok? Eh sabi nga, we are not alone in our journey. We are not alone as we face challenges and sufferings. Sabihin nyo nga dyan, we are not alone. We are not alone in our journey. Yes. Sige, maaari nyo po bang i-type dyan sa ating comment box? Ngayong umagang ito, sabi ng Panginoon, you are not alone in your journey. Yes. I will not forsake you. I will not leave you. I will be the God who will be with you. Amen. Diba? Sasamahan kita. Ang ganda kaya ng pangako ng Panginoon. Sasamahan kita. At ang Diyos na sumasama sa atin at sasama sa atin ngayong maghapong ito, kapatid, ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Diba? Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung mga pinagdadaanan mo, yung katayuan mo, yung sitwasyon mo, alam niyang lahat yan. Yes. The God who knows everything. And the God who loves you and cares for you. Kaya wag po tayong magmukmuk, kundi tayong maggalak. Magpatuloy tayo. Ayan. Kaya nga doon, alam mo yung huling-huli dito sa ano, kaya pala sinasabi din dito, sa English, ang ganda nito eh. So then, sabi dito sa 1 Peter, chapter 1, verse 13, kaya pala sinasabi dyan, so then, have your minds ready for action. Yan. Kaya ngayong umagang ito, set your mind to engage in action. Set your mind to engage in action. Amen. Keep alert and set your hope completely on the blessings which will be given you when Jesus Christ is revealed. Amen. Ang ganda, di ba? Set your mind into action. Di ba? Isa pamuhay natin ang pananampalatayang meron tayo sa Diyos. Dahil ang pananampalatayang ito ay walang ibang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Ito ay magbubuka lagi ng pag-asa sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen. Yes, Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng pag-asa. At ang sabi mo nga, Panginoon, doon sa huling mga salita mo, Panginoon, doon sa mga huling salita na binitawan sa sulat ni Pedro, sa unang Pedro, yung kahuli-hulihan, ang sabi dyan, ayon sa kasulatan sa verse 24, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Yes. Panginoon, ang pangako mo sa amin, mananatili magpakailanman. Diba nga ang mga salita mo, Panginoon, it is a set of covenant. It is a set of promise. At Panginoon, ang anumang ipinangako mo, Panginoon, tinutupad mo ito, Panginoon. Hindi ka sumisira sa iyong mga pangako. Amen. Kami, Panginoon, ang ganda namin, Panginoon. Sabi nga, kukupas tulad ng damo,
tulad ng bulaklak. Pero ang pangako mo sa amin, Panginoon, hindi ito kukupas, hindi ito mawawala, hindi ito magmamaliw. Kaya sa umagang ito, Panginoon, panghahawakan namin sa buong maghapong ito, Panginoon, panghahawakan namin ang iyong mga pangako. Ang sinasabi mo, hindi kami nag-iisa. Meron kaming bukal ng pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon Yesus. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ang buong maghapon namin ay isang maghapon na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Yes, Lord. Dahil meron kaming Diyos na sasamahan kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Yes, sasamahan kami sa aming paglalakbay sa maghapong ito. Isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na nakakaalam at may control sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Isang Diyos na labis kaming mahal at labis kami, Panginoon, labis mo kaming iniingatan. Salamat, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Yan. Yes, have a blessed day ahead. Matagumpay na araw na ating mga kapatid. At syempre, bukas makita-kita pong uli tayo dito sa ating Ka-Daily Life Sharing TV Morning Devotion 5 a.m. At ang atin naman pong verses, ang atin naman pong Bible reading bukas ay First Peter chapter 2 and chapter 3. Yan. Kaya see you again tomorrow. Thank you everyone and have a blessed day ahead. Yes. God loves you. God bless. Bye.